my beloved Boss Mike Cervera. Pasok. O ngayon, eto, tingnan nyo. Tingnan nyo naman, mga kababayan. Ang bayan, Marcos pa rin sa Mendola. Sa Mendola, ipagkatanggol na isa ang tao, ang bayan. Piliin pa rin ang tao, ang bayan. Nakita nyo yan? Ha? Ay, kita nyo, oh. Nakita nyo? Marami na ngayon ang mga nagpipikit, ang mga nagrarally para suportan si Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Oh, sasabihin nila, mga bayaran yan, mga bayaran. Yun lang naman ang kaya nilang ibato dyan, eh. Bayaran. Oo, bayaran. Gano'n, laging bayaran. Ako, wala akong politika ang kinakampihan at sa panahon ni Digong, binoto ko siya at gusto ko siya. Kanyang drug war. Pero dito na ako, nag-react sa agreement ni Digong. Yun na nga, alam nyo, sa totoo lang, iba-iba tayo ng pananaw pagdating sa mga isyong ginawa ni Duterte. Sabi ko nga, wala namang administrasyon na walang nagawa. May nagawa. Pero depende nga yan sa kung magkano yung inutang ninyo. At depende ulit kung ano yung magiging interes ng ating bayan, ng ating bansa at ng ating mamamayan. Yung po yun, doon po nagkakatalo yan. Kita nyo, interes ba ni Pangulong natin? Interes ba nating mga Pilipino at ng bansa natin? At ng mga kababayan nating mangingisda, yung pinagkanulo tayo ni Pangulo yung Digunyo. Diba, Tatay Inaro? Oo, shoutout sa'yo. Yung ba'y interes nating mga Pilipino? Pero may pagkanulo yung ating mga teritoryo. Sa mga incheck, pinagkasundo tayo sa isang dambuhalang sinlaki ng ulo ng mga DDS vlogger. Malaki ulo pero walang laman. Diba? Pastor. Disregard nyo yung chick sa gitna. Pasok. Para sa kanilang kaligtasan, kalusugan, suporta para sa patakaran at lahat ng mabubuting programa sa ilalim ng kanyang administrasyon, sa ilalim ng bagong Pilipinas. O Allah, punuin mo po ang aming mga puso at kaisipan ng pag-asa, tibay at tatag ng kalooban, prinsipyo ng may pagmamahal sa bansa, pagmamalasakit sa kapwa, upang maging magaan para sa amin lahat, harapin at ipagtanggol ang aming karapatan laban sa mga mang-aapi. Protektahan niyo po ang aming kalayaan bilang isang marangal at malayang bansa, alang-alang sa kinabukasan ng aming salinlahi. Pagpapalain niyo po ang aming mahal na Pangulong Marcos at ang pangalawang Pangulong Sara Duterte sa kanilang pamamahala sa sambayanang Pilipino. O Allah, patnubayan niyo po kami tungo sa matuwid na landas. Patnubayan niyo po kami tungo sa tagumpay. At patnubayan niyo po kami upang makamit namin ang inyong awa, kaluguran at pagpapala. Anyway, mga boss, kasi nga, dito nyo na mapapansin ang pagkakaiba, di ba, Tatay Inaro? Pansin na pansin. Pansin na pansin ang pagkakagusto na ng mayoryang Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Ultimo nga kagalit. Ultimo nga mga kaaway sa politika.
Binabati na. Oo, binabati na ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo? Kaya nga marami sa mga Pilipino ngayon, kahit na anong kulay, kahit na anong partido, abay, umaayon na kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Basta yan, nagpipikit sila para kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dito, never again to Duterte in government. Pamatay na linya, I do not intend to yield, Filipino. Filipinos do not yield. Di ba? Patay sila dyan. Ayaw na ayaw nila yan, Tatay Inaro. Pati GMA nakasimangot na wala na. Paano ba namang hindi mawawala yan? Andali, ha? Meron tayong video niyan dito. GMA muna. Singit lang natin. Okay, mas mataas po siya, pero mag-compensate po sa lanaw yun. So, will I still lead by more than 1 M? More or less, it's that advantage, ma'am. We have an interesting discovery in the municipality of Isulan. Note the number of registered voters, 300. Actual voters, 300. And look now at GMA's total votes, 1,041. Paano nangyari yon kung 300 voters lang? Ang bumoto sa kanya 1,041. Grabe, no? Sobra naman yun, halatang halata naman. 300 voters lang. Ang bumoto, 1,041. Yan yun, si GMA, ha? How did that happen? GMA got what she wanted, a fabricated margin of 1,063,772. Yan yung lamang niya. 1,063,000. Nadali si Fernando po. Diba? Jinkohi, grabe si Gloria, lakas maniobra. Ayan na nga Yan na nga yung pinanigan ng mga iba nating mga kasama. Dahil sa sama daw ni Gloria dito sa kanilang propaganda. Ito alam na alam ko, ha. Ingat bro, kaalyado na yan ng partido ni BBM. Oo nga. Pero hindi pa rin. Diba? Mali naman ito. May nag-comment lang kasi dyan, na isingit natin, ha. Pero mali pa rin ito. Your name? Gloria Macapagal Arroyo. Fulfill my duties. As President of the Philippines. As President of the Philippines. Hello, Garci. You have stolen the presidency! Not once, but twice! Yan na nga! Diba? So ganyan ang mangyayari kung sakaling natuloy yung masamang balak netong grupo ng mga Duterte. Buti na lang talaga matalino, magaling, mahusay, makaradar si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kita nyo, yan ba yung weak leader, mga kababayan? Tulad ng sinasabi ni Duterte. Sa lahat ng mabutihing mamamayan na nabawasan ng tiwala dahil sa mga pangyayaring ito, I am sorry. I am sorry. Hindi natuloy yung masamang balak nila. Hindi natuloy. Kasi comment nyo pa si Gloria dito comment nyo pa si Gloria na damay tuloy. Tuloy na natin, naumpisan ko na to Hindi niya isinaalang-alang ang damdamin ng nakararami. Manhid. Hindi ko matatanggap ang iyong sorry. Sorry! Napakabait na tao. We lost a great, compassionate leader of our country. Pero hindi naman pwedeng porke mabait mapapatakbo na ang bansa, 'di ba, mga kababayan? Maging balanse lang tayo. Hindi naman porke 'di ba?
Hindi naman porke mabait, tama na magpatakbo ng bansa. Di ba? Grabe, no? Graming dami ng tao, no? Oh, kita nyo, daming tao. Siyempre, idol yan eh. Oh, pasok. Kailangan po natin ang isang pamunuan na walang itatago kahit anong bagay sa taong bayan. Isang pamunuan na unahin ang interes ng nakakarami. Sama-sama po tayo magtulong-tulong at kumilos na para sa isang bagong umaga. Yun! Abay, ang tagal na pala, no? 20 taon na nakakaraan, ano? Yung Hello Garcia, ano? Oh, mga kababayan, ganito kasi yan, ano? Lahat naman kasi sa ating konstitusyon, sa ating batas, ay pwedeng lumahok kung sino man yung gustong lumahok sa pagtakbo bilang pangulo at mamumuno ng bansa. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, eto na ngayon 'yan. Tayong mga Pilipino, meron tayong meron tayong sinusunod na panuntunan na kung sino ang kagustuhan na mas maraming Pilipino ay siya ang maluluklok bilang pangulo. At kung sino man yan, kahit sino pa yan, abay tayo ang magdurusyang mga Pilipino. Diba? Tayo magdudusa niyan. Pero lagi nyo pong tatandaan, anuman ang kahinatnan, anuman ang gawin ng sino mang magiging leader ng ating bansa, at yaan ay naluklok ng mas nakakaraming Pilipino kahit isa lang ang lamang. Wala tayong magagawa kundi magpasakop. Magpasakop tayo sa kung sino man ang lideratong maluluklok sa Malacanang. Yung mga iba dyan, walang pagrespeto eh. Walang pagrespeto sa ganong kaparaanan. Wala silang gusto kung hindi manatili sa mga pwesto nila. Oo, ganon sila eh. Hindi na tayo lalayo. Tignan nyo naman ang mga Duterte, Kita nyo naman kakatapos lang ng 6 na taon na panunungkulan nila, abay lintik na yan. Oo, gusto sila uli. Kakapanalo ng Marcos eh. Gusto nila agawin uli. Walastik na yan. Walastik talaga. Uli, maraming salamat sa inyong pagsama ngayong umaga at magkita-kita tayo kapag may pagkakataon ulit. Okay. Mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Siya ang mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike!